Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, ito na naman, napakarami kasi nagre-request. Gawa naman daw ako ng motorcycle battery para sa mga ADB, PCX, Burge. Ano ba yun? Burgeman, yun. Yung mga 150cc, 160cc, mga ka-DIY, na ang gamit na battery ay yung mga 5L, YT5L, parang ganun. Basta 5L na size ng battery. So kaya eto na, bumili ako ibang kulay naman, orange, para kitang kita mga ka-DIY. So ayan, ito na yung gagawin natin bagong battery, pagbigyan natin ng ating mga ka-DIY. At syempre abangan nyo sa dulo ng video, meron tayong pag-giveaway dahil Pasko. So bumili na rin ako ng BMS. Ito yung BMS nya, yung ating motorcycle BMS na 350 amps. So maganda pala, no, kasi pag binili niyo yung BMS na yon, may manual pa. So napakaklaro ng instruction paano siya i-connect. So bilhin niyo to kay sir. Pati itong case, same seller yung binilang ko nito mga ka-DIY. Ayan, no, nandyan yung napakalinaw na battery connection ng BMS. And then ito palang case na to, compared dun sa ibang case, may kasama pang nuts. So maganda yan, 'di ba? At least hindi nyo nagagamitin yung luma yung nuts sa battery nyo. Tapos may cover pa, astig. So ayan siya. Tapos may lock na mismo yung ano, no, yung mismong lid nya may lock, snap lock. So kahit hindi na i-glue, maglalak na siya. Yun yung maganda dito compared dun sa ganitong case. Kaso ito 4L lang mga ka-DIY eh. Mamaya pakita ko yan. So ito muna. Ito yung case, yung BMS. At syempre kailangan natin ng 26700 na battery mga ka-DIY. Ayan, ito na yung gagamitin natin para sa build na to. Bakit 26700? Kasi ito lang po yung kakasya dito sa ating 5L size na battery case. Kaya kailangan 26700 at 8 piraso mga ka-DIY. 4S 2P. 4S tayo na naka 2P. Kung pwede nyo gamitin is yung 4AH o kaya yung 5AH. Ito kasi is 4AH mga ka-DIY ang isa. Meron yung kulay gray, yung ginamit ko na dati sa previous version at saka previous project, yung kulay gray, yon ay 5AH. Ito ay 4AH. Ang presyo ng isa nito ay 99 pesos mga ka-DIY. Pero mamaya i-total din natin magkano yung gastos sa pag-build na to. So ayan siya. Ito nag-glue ko na mga ka-DIY. Pero i-glue ko pa yan, no? So ituloy natin. So ayun. Yun nga lang, kailangan dito ng spot welder talaga mga ka-DIY. Kasi hindi uubra yung bolted na 6AH mga ka-DIY. So sundan nyo na lang ako para sa pagbuo ng battery na to. And then later, i-announce ko yung promo natin mga ka-DIY para sa battery. Para sa build na to mga ka-DIY. Siya nga pala, bakit ba gawa tayo ng gawa ng lithium iron phosphate na battery? Ano bang advantage nito compared dun sa regular na motorcycle battery? So mga ka-DIY, unang-unang advantage po nito is sa longevity. Gaano katagal magagamit yung battery. Kapag po lithium iron phosphate yung gamit mong battery, ayan ay nag-a-average ng minimum 2,000 cycles or 5 years. Minsan yung umaabot pa yung iba ng more than 5 years. So 5 to 10 years, 5 to 6 years, 5 to 8 years, ganyan, depende. So matagal ang buhay po ng lithium iron phosphate compared sa lead acid mga ka-DIY. Ang lead acid, ano lang yan, 1 to 2 years, kailangan mo ng palitan. Yun yung isang dahilan kaya bakit mas mahal ang lithium iron phosphate na battery mga ka-DIY para sa motor compared sa lead acid. Yung lead acid kasi madali nga masira. Pero yun, mababawi mo naman kasi yung sa presyo niya sa tagal nyo magagamit. Isa pa na advantage niya, compared mo yung bigat, kalahati mga ka-DIY, sobrang gaan lang nito compared mo sa lead acid na ganitong size ng battery para sa motor, para sa mga PCX tsaka ADB, mas mabigat yun mga ka-DIY. So ayan, nag-glue ko na pala, 2P, ngayon fiber tape naman para hindi siya kakalas. Kahit ma-vibrate yung motor, hindi bibitaw yung ating battery. Kung wala kayong fiber tape, kahit masking tape, okay lang. Para dagdag secure lang sa battery natin.
So, ayan. Ngayon, spot welding naman mga ka-DIY. After natin buo ng pack. Siyempre, kailangan natin si glitter. Ayan, oh. Kilala nyo ba tong spot welder na to? Heavy duty to mga ka-DIY kasi halos 2 years ko na siyang ginagamit, never pa nagka-problema. Siya nga pala mga ka-DIY, if interested kayo gayahin itong video na to, itong battery na to ay makikita nyo dyan sa YouTube shopping link. Sa left side, pindutin nyo yung basket dyan o kaya sa description or sa title video, pindutin nyo yung more mga ka-DIY. Lalabas na po yung mga link nitong case, battery at saka itong BMS. So ayun, ito ilagay ko na rin kung gusto nyo bilhin. Keso medyo price ito mga ka-DIY eh. Kung may budget ka, 12K. Meron namang mumurahin lang din yung mga nireview natin dati, yung mga pang sariling gamit lang. Ako kasi gamit ko siya sa paninda ko mga ka-DIY. Tapos gagawin ko pala, dalawa yung gagamitin ko kasi manipis lang yung available ko na tabbing wire. Dodoblehin ko na lang mga ka-DIY. So ayun, nood na lang kayo and then maya maya salita ulit ang ka-DIY nyo. Siya nga pala mga ka-DIY, may mga kamusta sa inyo. Subscribe! Again. Hello mga DIY, subscribe! Oh, ayan na, subscribe daw kayo, sabi ni Kid DIY. So, konti na lang, magkakaroon na tayo ng 100,000 subscribers. Woohoo! Baka naman. So, konti na lang, tsaga-tsaga pa mga ka-DIY. Yung aparato, abangan nyo mga next week, i-announce natin paano siya mapapanalunan. So, ayan mga ka-DIY, tapos na yung ating pag-spot weld. Naka-series lang yan, main negative, main positive, series lang yan mga ka-DIY. Ngayon, ikakabit na natin yung ating BMS. So, try pala natin i-fit para makita nyo na saktong-sakto talaga yan mga ka-DIY. O, diba? Sinukat talaga yung battery na yan para dyan, tapos yung BMS dito. O, diba? Swak na swak. Ngayon, ikabit naman natin yung ating BMS. So madali lang naman to ikabit, sundan nyo lang to. Andito na yung wiring connection yan mga ka-DIY. Hindi na po kayo maliligaw
Salamat sa seller kasi kumpleto siya. Pinoy nga pala yung seller niyan. Hindi kagaya kapag bumili ka from China. Bahala ka na sa buhay mo. So, B negative. Tinitingnan ko lang kung anong magandang position ng BMS mga ka-DIY. Kasi andito yung main negative natin dyan. Ganyan na lang. Siyempre, kailangan nyo ng double-sided. So, ganito yung position na gagawin ko. Main negative, tas B positive. Pwede palang spot weld din gawin ko mga ka-DIY kasi abot naman to, oh. Sige, spot weld na lang din yung gawin natin na connection. Hindi na ako gagamit ng nito. Kasi aabot eh. Dito yung main negative, i-connect natin dyan. Tapos yung B2 dito sa gitna. B plus dito mga ka-DIY. B1 dito yan. Tapos yung B3 dito mga ka-DIY. So pwede spot weld. Tapos ito, temperature sensor, ididikit natin yan sa battery. Saan ba yung hindi masyado nakakaabala? Ayan. Spot weld ulit natin mga ka-DIY. Kasi sana hihinangin ko, pero sakto naman pala yung arrangement nung mga tabing nitong mga to. Sakto na rin siya sa ganitong arrangement. Mas madali talaga kasi pag may tabing wire, ay pag may pang ano kayo mga ka-DIY, spot weld. Maglalagay lang ako ng extra protection. Ito. Para iwas short mga ka-DIY. Kasi pag dumikit kasi dito yung main negative natin, delikado, masusunog yung ating battery. Magkakaroon ng short. So lagyan natin ng extra protection. Wala kasi akong insulator, yung ring. Kaya ganito na lang, diskarte natin dyan. Yan. So iwas short na yan. Ngayon unahin natin ay ito. Ay! Nabutas. Sala kasi mga ka-DIY. Okay lang yan. For balance lead lang naman yan. Walang i-carrying power yan. Ganun din sa ating B positive. For balance lead lang din to mga ka-DIY. Hindi rin siya magke-carry ng high current. Yung negative lang niya magke-carry ng high current dyan. So ito low current lang, for balance lead lang. Ayan. So B2 tapos B positive. Tapos yung main negative natin, ito, dodoblehin natin to kasi magki-carry to ng power. Ito magki-carry to ng power mga ka-DIY kasi B main negative natin to. Kaya ito medyo doblehin natin. Dapat doble to. Tsaka solid dapat yung connection nito. So main negative to mga ka-DIY ha. Kaya dinoble natin kasi magki-carry to ng mas mataas na current compared sa balancing lead. Ito kasi iba balancing lead lang yan eh. For BMS lang yan. O, ayan. Okay. Yung ilalim naman. So ito dito at ito dito.
Lagyan din natin ng insulation for safety. So, ayan, kompleto na mga ka-DIY. Nakabit na natin yung B-, B1, B2, B3 at B positive. Ngayon, kakabitan na lang natin to ng main wire, yung papunta na dito sa takip natin. So, yung positive, dito yan manggagaling. Yung negative naman, papunta sa terminal ng battery natin ay dito, sa negative P. Negative P at saka dito. So, kuha lang ako ng wire mga ka-DIY and then hinangin na natin. Ngayon, ikabit natin yung ating mga wires na mga ka-DIY. So, gamitin natin yung ating 60 watt na Inco. So, sisiw na sisiw ang paghihinang dito mga ka-DIY. So, ayan, ikabit lang natin yung ating main negative. Basic mga ka-DIY. And then, yung ating positive ay dito naman. Nalaglag. So ayan, solid na yan mga ka-DIY, positive and negative. Ngayon ikabit natin yan dito sa ating takip. So positive and negative din. Ito medyo tricky kasi alanganin yung sa takip eh. Kaya tinupi ko na lang din to para hindi siya tumama sa battery mga ka-DIY. Ngayon pag hininang ko siya, mas maganda sana hindi siya tatama. So paano natin to iba hihinang? Ganyan? Pwede naman ganyan mga ka-DIY. Kailangan ko lang ng holder. Try natin. Dito bandang taas natin ikabit. Kita nyo ba? Hindi siya tatama dun sa terminal. So easy peasy lang naman yan sa ating panghinang. So ayan, nakakabit na siya. Solid na yan mga ka-DIY. Ngayon yung positive naman. Hindi ko na kasi hinabaan masyado yung wire kasi nga tatama. So, ayan mga ka-DIY, kabit na yung positive naman. So, solid na yan. Ay, kumainit. Ayun, solid naman siya. Ngayon, lagyan ko na lang ng additional protection. Lagyan ko dito ng insulation natin para sigurado. Kasi baka tumama siya dun sa terminal natin eh. At least nakatago siya ng konti. Yung ibabaw lang naman, yung ilalim secured na yun mga ka-DIY. Yan, for added protection mga ka-DIY. Ayan. So tapos na ang ating battery. I-shoot na lang natin to sa case.
And then, wala. Tapos na, mga ka-DIY. Diba? Ganun lang kadali. So, tingnan natin kung masasara natin. Actually, fit naman siya dito. Hindi na siya gagalaw-galaw. Kasi talagang saktong-sakto yung battery. Tapos, nilagyan ko pa ng insulator. So, medyo sumikip na nga siya ng konti. Ayan. So, ayan. Kita nyo ba? Swak na swak. Walang kagalaw-galaw na yan. Ang tanong na lang kung maisasara natin yung takip. Ayun, oh. Ayun. Nasara, mga ka-DIY. Walang kaalog-alog. Goods na goods. Yun yung maganda dito sa case na to, no? Snap and lock na lang din siya, mga ka-DIY. Hindi na kailangan ng super glue. So, ayan, check natin yung voltage niya. Baka mamaya hindi pala gumagana. Sinarado na natin. So, 3.15 nga pala bawat cells nun. Kapag siniris natin, 12.6. Kasi hindi siya fully charged low-bat. So, ayun, 12.6. Negative, positive. So, goods ang ating battery for ADB at saka PCX. Birchman, Honda Click 160, o diba mga ka-DIY. So nasa dulo ka na ng video na to, i-announce ko na yung ating giveaway, mga ka-DIY. Meron po ako ditong dalawang 6.5 AH para sa mga 125cc below. Yan, itong dalawa. Ito pang 150 to 160cc naman, itong 5L. So mamimigay po tayo ng isa. Ito, ipapamigay ko to yung may G. Papamigay ko to, mga ka-DIY. So ipakita ko sa inyo, no, yung ayan siya, mga ka-DIY. So 6.5 AH yan. Tapos yung same BMS natin, nilagyan ko lang ng insulation para iwas sa short. So ayan yung BMS. So saktong-sakto rin yan sa gitna. So ipapamigay natin tong isa. Paano, mga ka-DIY? Ay, syempre, comment lang kayo dyan. Merry Christmas, mga ka-DIY. And then, balikan pala natin. Ayun, nasali kayo. Comment lang kayo sa video na to. Merry Christmas. And next week, i-announce natin yung mananalo nitong isa. Bakit isa? Itong dalawa po kasi ibebenta ko, mga ka-DIY. Tapos yung tubo nito, syempre, yun yung para dito sa freebie natin. So, maraming salamat po sa bibili, mga ka-DIY. So, magkano ba? Ito, pag-usapan natin yung presyo nito. Kasi ito, nagawa na naman natin to dati. Pag-usapan natin yung presyo nito. Pag ikaw ang gagawa nito, mga ka-DIY, yung case po ay 145, yung BMS ay 350, yung battery, 99 isa, times 8, 792. So, link andito sa YouTube Shopping. Click nyo lang po, mga ka-DIY, para mabili nyo siya. And then, ang total po nun ay 1,300. Nasa 1,287. So, kung ibebenta ko siya, mga ka-DIY, pwede nyo pong bilhin sa akin to. Tutubuan ko lang ng konti. 1,900. O, 1,900 na lang to, mga ka-DIY. Compared mo naman sa ibang lithium iron phosphate na pang motor, mga ka-DIY, yung mga branded, ay, grabe presyo nun. Tsaka yung tutubuin ko naman, sa project lang din natin gagamitin. Pero, kung direct nyo po ito bibilhin, like Facebook o kaya dadaanan nyo dito sa Taguig, 1,900. Kapag through Shopee, 2,400. Kasi ang laki po ng kaltas ni Shopee, 20%. So, lahat umaaray sa Shopee. So, kung Shopee nyo bibilhin, 2,400. Kapag direct naman, 1,900. Itong maliit na isa, ibebenta ko rin. Ang puhunan po dito, yung case 125, BMS 350, yung battery na 4, 580. Ang puhunan paggagawa ka nito, mga ka-DIY, ay 1,055. SRP ko po, bebenta siya ng 1,600. So, 1,600 siya. Pwede to sa mga 125cc below. 125, 110cc na motor, mga ka-DIY. Tested na to, pati yung BMS na yan. Hindi na nag-i-indicator ng low battery. Kasi tested ko kay Click, ilang months na rin. Yung BMS na to, goods na goods, tsaka yung battery. So, kung bibili nyo to, direct, 1,600 po. Pag Shopee, 2,000. Kasi nga, ang laki ng kaltas ni Shopee. So, ito po ay 1,600, ito po ay 1,900.
So message lang po kayo mga ka-DIY, and then comment lang po sa video na to para sa ating giveaway na isang battery. O, di ba yung tubo nila para dito mga ka-DIY. So ayun lang, maraming salamat mga ka-DIY, and thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, and comment Merry Christmas, Happy New Year mga ka-DIY.